Duga. Sayang. Hey guys, kaka-discharge lang. Pahangin muna tayo. Nature. Sarap mabuhay. Appreciate life, guys. Grabe. Hirap. Apat na butas. Hi guys. So ganito ang vlog natin ngayon. Higa-higa muna. Kasi kanina nag-ano ako, linis-linis ng konti dito sa kwarto. Tapos sinamahan ko yung mga bata sa restaurant nag-breakfast. Hindi ko na sila hinati doon sa hindi ko na sila hinati doon sa gate, guys. Kasi malayo ang paglalakad. And then, yung pagbubuhat, yung mga labahan, yung tubig, tinutulungan ako ng mga staff. Malapit sila sa akin, tapos sila yung nagbubuhat. And then, nagbasa ako ng ulo, nag-shampoo. Hugas ako ng aking pekpek, kamay at paa. Fresh na ang aking pakiramdam, guys. Kasi, hindi naman siya masyadong masakit na. Masakit lang siya pag tuloy-tuloy yung paglalakad. Pero yung pakonti-konting kilos, hindi na masyadong masakit. Ito, ayan guys, nakalikpit-likpit ako. Yung tuwalya hindi ko pa na ano. Ayan. Nakawalis na ako. Ayan. So, compare talaga sa ano guys, sa CS. Nakadalawang CS ako. Siguro 1 week sa hospital, 'di ba? Or mga ganun, 1 week sa hospital. Tapos pag nakalabas ka ng hospital, nakalabas ako ng hospital. Upo lang talaga. Tatayo lang ako pag ang tawag dito, umihi at tumae. Tubig, gamot, pagkain, bihis, lahat, bigay ni Didi. Kapatid ni Santos na pangalawa. Yung may kwarto sa Kathmandu, guys. So, hindi ko na matandaan ilang araw or weeks na gano'n na upo lang talaga ako, upo. Hindi gaya ngayon na nakakatayo na ako. Nakakakilos-kilos ng pakonti-konti kasi kaya ko naman. So, mas mabilis ang laparoscopy. Mabilis ang recovery. At saka, lang yung nagpapahirap sa akin ngayon, yung plema ko sa lungs.
Inuubo ako. Pero, ayokong uminom ng gamot kasi hindi naman siya ganun ka. Yung ubong-ubo talaga. Yung parang may plema lang ako guys pa sa aking lalamunan. Medyo masakit. Siyempre kasi, yung tiyan nagagalaw. Parang kumukuryente. Pero, overall, okay ako guys. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na okay ako na humaba pa yung buhay ko. Sabi ko nga, Lord, sana wag na akong mahiwa sa tiyan kasi di ko na kaya. Ano pang hiwain, di ba? So, natagalan yung guys, yung laparoscopy ko kasi nga, dahil sa 2 CS, sinabi na yan ng mga doktor na medyo complicated kasi nga, yung mga organs na mga kakapitan siguro, ganun ba? Nahirapan sila. Pero, magaling yung doktor. Magaling si Sunil. 2 sila. Hanggang experience na. Head siya ng Obigay sa government hospital dito. Pakita ko sa inyo yung yung itsura ko sa ICU. Tsaka, yung tumor na nakuha sa akin. Si-share ko kaya sa inyo, baka basta. Para siyang guys, fats ng karne. Yun akong tumor kasama na yung ko guys, kasama na yung uterus ko. Tsaka yung cervix. Kasi positive po ako sa HPV. Yun? Human papilloma virus. So tayong mga babae na nagkaroon ng mga multiple sexual partners, kailangan nating magpa-HPV. Kasi ako guys, hindi lang naman si Santos yung naging boyfriend ko dati. Marami. Huwag yun akong i-judge nakaraan naman na yun. So, marami ako naging boyfriend before kay Santos. So, yun siguro yung dahilan. And then si Santos naman, wala naman yung ibang babae ngayon. I'm sure ako doon. Yung naging girlfriend lang niya, isa. Taga Myanmar lang guys. Naka-virgin sa kanya. So, imposible na galing sa kanya. Posible din na sa surroundings case ba yung maruming CR, ganun. Kung marumi kang babae, hindi naguhugas, yung mga ganun siguro. Pero, mostly, cases na ganito, ang causes, dahil sa pagkakaroon ng multiple sexual partners. So, yung mga naging boyfriend natin noon, ganun. And then, yung mali ko lang, hindi ako nagpa-pap smear after ng panganak ko kay Sanel at ng kay Babu. Hindi na ako nagpa-test guys. Kasi, wala naman akong nararamdaman. Regular naman ang aking mens. Hindi naman sumasakit ang aking puson. Tapos yung takot natin na parang magpa-test kasi yung parang tutusukin yung sa atin or yung private part, conscious tayo. Mali guys. Hindi naman masakit ang pap smear, malamig lang. So kung nagpa-pap test siguro ako ng yearly, hindi na kailangan ng operasyon. Siguro ma-detect ng maaga. Pwede pang tunawin ng gamot ba. So, yun. Sobrang pagsisisi nung nasa pa ako guys, sa ospital at nung nasa ICU pa ako. Na hindi ko ginawa, pero wala nangyari na. Tapos, nung nasa ICU ako guys, yung iniisip ko yung mga anak ko, paano na kung mawala ako. Tapos sabi ko, Lord, ganito ang feeling ng parang mamamatay na, yung parang masakit lahat na hirap kang huminga. Hindi naman hirap huminga, pero yung parang guys, yung wala kang, yung
parang end of the world na sa akin ba na bakit nangyari to ganun guys ba? Sobrang turok dito, turok ng gamot sa dextrose na sakit, tapos masakit lahat. Sabi ko, Lord, ayoko nang maranasan to. Wag na, tsaka sana, wag sa mga bata, wag, Lord. Diyos ko, yun ang iniisip ko. Na kung paano kung ang mga bata ang makaranas nito, wag sana, Lord, sabi ko. Yun ang iniisip ko guys nung nasa ICU ko. Para hahalusinate ako. Kaya, ayun, yung kapalaran ko guys. Kaya kayo, ang mga, may mga anak na, may mga, partner na, pa-test kayo. Magpa-pap test kayo. Oo. Yung LBC, bagong paraan yun nila, modern way of, parang pap test na rin yun. Yung HPV, every 5 years naman daw yun. Oo. Kasi kung may HPV ka, high risk daw yun sa magkaroon ng cervical cancer. So nung guys, yung minove ako sa ward, nung after 24 hours sa ICU. Hindi ko na alam ang oras. Basta Friday ng ang alas 6 ako pinasok sa operating room. Then pagising ko, madaling araw na. And then siguro the next day, Saturday ng gabi ako, nilipat sa ward. And then, yun, kinaumagahan linggo, bumisita yung mga Pinay. Bumisita din sila sa ICU. So, ang laking tulong, laking relief na makita sila. Tapos, tinulungan nila akong mag-toothbrush, manghilamos, maglakad-lakad. Yun. Laking tulong ng mga Pinay. And then, nung nilipat ako sa ward, guys, nung gabing yun, sabi ko, nurse, ang sakit ng tiyan ko, may hangin. Sabi niya, you need to move. Sabi ko, paano kung mag-move? Igabi. Tulog lahat. Sabi niya, okay, after this, yung blood, sinalinan ako guys, siguro, 4 na bag. Before operation, before operation, isang bag. After, during operation, di ko alam. Basta after operation, sinalinan ako sa ICU din ata. Basta 2 bag sa sa ward. Ayun. So, hindi ko alam kung ilang bag total. Ang tawag dito. Tapos sabi ng nurse, okay, I'll put medicine in your lubot. Yan sa sa lubot sa Tagalog, guys. Yun. Sabi niya, you need to go to toilet. So, yun, first time ko yung tumayo, guys. Tinulungan nila ako ni Didi at ng nurse. So, pinump niya yung ko, guys. yung lubot. Pinump niya. Tapos, ganun, pinump niya. Sabi niya, tell me when it's coming. Nung paparating na, umupo na ako sa sa toilet bowl. Doon lumabas lahat ng hangin, kasabay ng popo. Tapos yung nurse na sa akin, yung in charge pa yun. In charge pa yung nagpump ng lubot ko. Sabi ko talaga sa kanya, salamat ha. Salamat. Tapos na-appreciate ko siya, sabi ko, matagal ka na dito. Sobrang liksi mo, sobrang sobrang bilis mong magtrabaho. Sobrang efficient mo. Thank you. Nag-thank you talaga ako sa kanya. Siya yung in charge dun, kaya mabilis siyang magtrabaho. 11 years na siya sa private hospital.
doon sa sa Baratpur Samudai guys ang aking ospital. Experience ang mga nurse ng mga private hospitals dito guys, compare sa mga government na mga baguhan lahat. Yung tipong pagtusok ng diretso agad ba sa ugat? Hindi ka na babalik-balikan ng tusok ng needle. Maingat sila, yung mag-ensure nila na hindi masakit para sa yung ganun guys, parang yung kampante ka na kung kumilos sila alam nila yung ginagawa nila. Iba-iba yung mga nurse eh. Iba yung nag-dressing sa akin, iba yung nagba-blood pressure, kasi nga siguro rotation, diba, yung schedule. So, ayun, thank you nurse. Di ko nga na ano yung pangalan niya. Oo, magaling. Thank you sa inyo, mga nurses, mga doctors. For saving lives. Ayun guys, maraming salamat sa lahat ng inyong mga dasal. Thankful ako sa aking asawa na tahimik lang. Ang binayaran niyang bill is 104,000. Iba pa yung mga gamot-gamot na at mga gamit-gamit dun sa ospital, naaabot ng 50K. Tapos, yung mga check-up, yung pagpunta namin ng KTM, aabot daw ng mga 200,000 rupees yung nagastos niya, which is sa atin, lang naman, 90 or 80 or 90K. Mura na yun compare sa laparoscopy sa atin, di ba? Kasi, ang sabi ng kapatid ko, ang nagastos sa laparoscopy niya dati, private, pinaghanda siya ng doktor ng 500K. Tapos, pinakiusapan nila ng doktor na gawin sa government hospital. So, ang nagastos nila is 250K pesos. So, doble and times 4, no, sa private. Sabi ko kay Santos, mura na yan. Kaysa isipin mo kung nag-government hospital ako at inopen na naman ako ng CS. Yung suffering ko, doble or triple. Kaya okay na yan. Makikita mo pa naman yung sweldo na yan. Yung pera na yan. Kasi baka hindi ko kayanin kung CS ulit. Kaya tumahimik lang siya. Sabi ko, less ang suffering ko na itong laparoscopy. Madali lang yung recovery. Less yung pain. Ayun, tahimik lang siya. So, ayun guys, thankful ako. Nakita ko ulit yung mga anak ko. Masayang-masaya na makita ako. Thankful ako sa parang new life na rin para sa akin. So, maraming salamat po. Pahinga muna ako. Ayan, ito lang yung vlog natin ngayon. Pakita ko sa inyo ang aking Ayan. Ito yung butas, 3 butas. Tapos dito yung tubo. May konting hiwa. Siguro yung pinampyong tumor sa akin. Ayan. Dito yung tubo. So, next week tatanggalin yung tahi. Parang stapler. Yung metal na sinulid. Tatanggalin ni Doc. So, ayan guys. Thank you Lord. Thank you sa lahat ng mga dasal ninyo. So, ayun yung aking kwento. Hindi naman sana ako magkukwento ngayon eh. Wala lang. Masaya lang ako. So, ayun guys. Maraming salamat. Bye. See you next time.